ibig sabihin ng parable sa Luke chapter 5 verse 36 onward? Bro William, meron ka bang doon may sasagot? May sakit si Brother William. Ano yun? Yung old wine, yung new wine, hindi dapat lagay sa old wine skins. Anong ibig sabihin yan? Yung old revelation tsaka new revelation. Ay, siya pala. Hindi, mga type-type kasi yan eh. May turo ba ni Pastor Blegon sa old Meron wine? yan. So, ibig sabihin, yung new revelation, kasi yung mga tao kasi, let's say, pag masyadong tradition, tapos may mga bagong revelation, hindi nila kayang tanggapin. Tama yung sagot. Magbe-burst siya. Oo. So, kailangan isang tao, para makatanggap ng new revelation, he has to be born again. Ha? Berean? Akala ko Berean. Pwede, tama. Of course, Berean is the action part of the born again. You don't born again by yung dekahon na ginagawa. Parang rosaryo yan tapos na. Yung born again is a process wherein you obey yung pinapagawa ng Diyos. At ang unang-una nga ay repent from ignorance. Let's talk about the wine. Wine represents revelation. Di ba, pag ininom mo yung wine, ano ramdaman mo? Mainit, di ba? Stimulant. It stimulates. So, the revelation of the Holy Spirit represents the wine. The wine has old wine and new wine. Ang old wine represents old revelation. New wine represents new revelation. Let's talk about the wine skin. Wine skin yung lalagyan ng wine. Ito sa real life, pag ang wine skin ay luma, tapos nilagyan mo ng new, sasabog siya. Hindi niya kaya i-contain. So let's talk about the wine skin. Yan yung sisidlan natin. Before you can receive the progressive revelation, the message of the hour, the new fresh manna, before you can receive the Holy Spirit indwelling, receive progressive revelation. Before makatanggap. Dapat ka, ako may record din Before makatanggap ng new revelation. Bago ka makatanggap ng new revelation, kailangan magkaroon ka ng new attitude. Yung new attitude mo, yung pagkaberean, yung priorities mo magbabago. Yung pag-iisip mo magbabago. Pag hindi mo gagawin yun, hindi mo matatanggap yun. No matter how hard you try, Nicolaita ka, lukewarm ka, sarado isip mo, busy ka sa sanlibutan, wala kang gana sa Word of God, na progressive revelation of Word of God. Kahit anong pilit mo sa sarili mong denomination, sa sarili mong seminary, sa sarili mong research, you cannot do it. I'll give you an example ng pagbabago ng attitude. Humility. Someone is preaching, it does not belong to your denomination. Sinasabi pa nga nila, kulto. What should you do? Humble down. Huwag mo muna siya agad siya i-judge. Take note yung sinasabi niya. Check sa scriptures. How many does that? Konti lang. Lalo na, I'm talking about yung akala nilang mali. Acts 17. Si Paul, hindi na siya nangangaral ng Judaism, nangangaral na siya ng Christianity. Pumunta siya sa Berea. The people should be afraid dahil may warning na sa mga churches. Si Pablo nagdadala ng sinisira na niya yung kautusan. So, anong ginawa nila? Sabi sa Bible, these were more noble than those in Thessalonica. They received the word with a ready mind, open mind. Pag sa'yo ready, handa sila take note. Then they searched the scriptures daily, whether those things were so. That's humility. Before you can do that, a stranger comes along and tells you may kailangan kang malaman. Hindi pa kumpleto ang ikaw sa harapan ng Diyos. May pride normal yung tao eh. Diba? Sino ka magsasabing kulang ako sa Diyos? May pagkukulang ako. Humility. Ganun ba? Kapatid, saan daw nagkukulang? Pakita mo sa akin. Yun. So, an example ng attitude change. Marami to. Tuloy-tuloy to hanggang yung nature mo magbago.
I'm gonna give you a scripture. Second Peter 1. Add to your knowledge, virtue, long suffering, patience, yan. Add to your faith, knowledge. Add to your knowledge, virtue, add to your virtue. Bakit add? Yan na yung new wineskin. Katulad na rin damit. Kung naligo ka, susunod ka ba ng lumang damit? Siyempre, susunod ka ng bagong damit. Masasayang lang yung ligo mo kung nagsuot ka ng lumang damit. So, yung bagong damit represents nga yung bagong takbo ng iyong buhay. Kunwari, you cannot think, hindi mo alam gawin yung karamihan. Meron nga hukom or yung nag-witness sa'yo, yung nag-guide sa'yo na ito na yung next. Ito yung next mo dapat gawin. Ga-guide ka. Di ba sinabi ni Peter, magpabautis mo na kayo? Instruction yun. How about the rest? May nagtuturo dyan, hindi nakasulat sa Bible pero yung gawin natin, bago tayo maging mature, we need someone to guide us. Yung ang disciple, teacher, rabbi, and disciple. So, ganun din. Berehan ka sa word, kasama sa paging berehan mo, you know how to ask questions, you know how to submit. Na sense na ganito, baka mayroon ba akong hindi alam, kukunin ko yung opinion niya. So personally, tumawag ako sa dating daan, tumawag ako sa kay Almeda, dati kinukuha ko yung side nila sa unawa. Doesn't mean hinahatulan mo sila, that means bilang berehan, kinukumpare ko. Of course, yung sagot nila sa akin, pabalang yung ayaw sagutin. Hindi namin binibigay ang perlas sa baboy, baka sa aso yan. So, ngayon, maliwanag na sa akin. I gave them a chance. Maliwanag na sa akin na ang attitude nila, bulaan na sila. Basta hindi ako nagsara sa kanila. Sila yung umiiwas sa akin. Nag-invite ako nung dating daan. Sharing sa church, umiiwas. So, how do you know you're the right path? Yung attitude mo. Sila, yung attitude nila, pangit. Iiwas sila. Meron nga pala kaming inimbent ng dating daan na para believer, Chinese pa yun sabi ni Bert, hindi, nung kaharap ko na yung attitude, hindi mo makain hindi ka talaga berehan. Sila pwede pa maligtas yung pamilya ng English, pero ikaw, hindi, Wala ka ng pag-asa. So, naipit lang siya. Tinanong kasi niya anong talata na yung Holy Ghost manggagaling kay Christ. Pinabasa ko yung mga talata. Hindi, simple. Alam yan. Tapos ayaw na sagutin tanong mo. Ayoko sagutin tanong mo kasi hindi ka talaga ligtas Hindi ka talaga berehan Nangahatol na, nanguhusga na. So, how can he receive? Hindi, sarado na yung isip. So, in order to receive a new wine, you have to have new wine still. In order to receive, put on new garment, you have to take a bath. So, ibig sabihin, kalimutan mo yung dati mong gawin. Yung dati mong gawin na related sa Nicolaitanism and lukewarm. I'm gonna point this out. Bakit mahalaga itong Nicolaitan lukewarm ang babaguhin mo? Pwede ka kasi maging maamo sa ibang bagay. Siguro nakakita na kayo ng maamo sa church, di ba? Nakakita na kayo ng maamo sa dating daan. Yung mga maamo na yan, pagdating sa word, iiwas na. Mabait naman si Henry nung umpisa diba? Pero nung naipit na, lumabas na yung kulay. Ang bait nila nasa material, physical. Pagdating sa word, they cannot help you out. They cannot help you out. Yung naghihingalo na nabugbog sa daan, dinadaanan lang nung ng pare sa nung Levita. They cannot help you. Nung nakatulong nila yung Samaritano. Yung Samaritano representing yung inuuyam ng iba. So, ang Samaritano, kaya halimbawa ng pakumbaba kasi alam nila hindi sila pure blood, kaya dina-downgrade sila ng mga Hudyo So, yun ang bagong damit. Yung bagong damit. Okay. Any other question? William? Tapusin natin to. Okay, cut.